Welcome back, investor! Sa loob ng 5 taon, ang ating merkado ay bagsak pa rin ng halos 16%. Nangangahulugan ito na mayroong buying opportunity sa mga kumpanya pa rin dito sa ating bansa. Ngayon, ang gagawin natin sa video na to at sa mga susunod pang video, maghahanap tayo ng mga kumpanya na mayroong buying opportunity. At hindi lang yun, maghahanap tayo ng hindi masyado pinapansin ng mga analyst. Kasi sabi ni Peter Lynch, mas gugustuhin niya pang mag-invest sa mga kumpanya na hindi masyado napapansin ng mga analyst. And also, madali lang maintindihan yung business operation ng kumpanya. Now, kung gusto mong simulan na natin, stay ka lang, I'll show you how. Bago tayo magsimula, congratulations muna sa nanalo ng aking portfolio tracker. And again, congratulations! Nang unang kumpanya na nahanap ko ay naandito sa education stock. Ito ay ang FEU. Ang kanyang market cap ngayon ay nasa 13.7 billion pesos. Meron siyang 4.6 billion pesos na revenue at ang kanyang net income ay nasa 1.6 billion pesos. And sa loob ng 1 taon, ang kanyang share price ay lumago lamang ng 4%. Ang performance ng FEU pagdating sa management ay nasa okay category. Compare mo ito sa mga competitors niya dito ngayon. Now, ang return on assets ng FEU ngayon ay nasa 9.57% at ang return on investment ay nasa 9.6%. Pinapakita dito sa atin, nag-i-improve yung kanilang management. At ang kanilang trailing 12 months naman ay nasa 12.9%. In comparison sa industry's average ay nasa 7.8. At ang return on capital employed niya, mas mataas yung kanyang nakuha ngayon na nasa 10.7% compare sa 6.9% 3 years ago. Now, ang business model ng FEU, madali nating itong maintindihan. Ito isang education company. So, ibig sabihin, kapag marami nag-i-enroll sa kanilang universities or school, ang tendency ay tataas din yung kanilang revenue and income. Kung magpo-focus tayo sa information ng FEU and based sa pinaka-latest financial information ng kumpanya, ang Far Eastern University, 95 years old educational institution founded in June 1928 and registered with the Security of Exchange Commission on October 27, 1933. And become a publicly listed corporation with the Philippine Stock Exchange on July 11, 1986. Guys, kung titignan natin, sobrang tagal niya na sa Philippine Stock Exchange. And also, in addition, sa kanilang pinaka-latest report, for the rest of the year daw, ang group, ang FEU, ay ini-expect nila na ma-maintain yung strong financial position and also sustain its positive results of operations. And highlights lang natin itong sinabi nila, FEU expect to boost the result of its core operation in the future. In line with the goal to expand FEU academic footprints of its trademark of quality education services to a wider geographical scope. Pinaka-latest move ng FEU ay nag-invest sila sa Good Samaritan College, located naman ito sa Nueva Ecija. And also, sila ay nag-invest din sa JPMC College of Health Sciences in Brunei. Now, ang presence nila ngayon, hindi na lamang dito sa Pilipinas, bagkos international na rin. Now, bakit nga ba sila confident na magiging strong yung kanilang position or earnings ngayong taon? Now, dito sinasabi na dahil sa pagbabalik daw ng balik eskwela, what I mean is, ibig sabihin sa campus na ulit papasok yung mga student nila and wala ng online learning. So, on the first semester, with an increased student population, it expect to continue this positive trend for the rest of the school year. So, ngayon ang tanong, saan ba nanggagaling yung revenue ng FEU? Ito yung kanilang mga subsidiaries and investment. Now, naandyan yung East Asia Computer Center, Far Eastern College na nasa Silang, FEU Alabang, FEU High School, Roosevelt College Inc., Roosevelt College Educational Enterprises, and kung titignan natin dito, meron siyang Industria Incorporated. Now, based sa research ko, itong Fern Realty Corporation or FRC
Ito isang real estate company. Now, kung titignan natin, hindi lamang nakafocus ang FEU sa education, no? Bagkos meron din silang real estate property. Now, ang pinaka-latest investment nila, no, itong JPMC College of Health Sciences in Brunei, Darussalam, mayroon siyang 40% ownership dito. And also, yung Good Samaritan Colleges ay mayroon naman siyang 34% na ownership. Na kung tatanungin nyo ako kung magkano yung in-invest nila doon sa pinaka-latest investment nila, doon sa Brunei, ang kanilang in-invest ay nasa total 90.7 million pesos. And doon naman sa Nueva Ecija, ang kanilang in-invest ay nasa 70 million pesos. So dito pinapakita na slowly, naghahanap din sila ng panibagong stream of income. And kaya naman, noong 2022, majority na kanilang revenue ay nagagaling sa education. 99% nito ay nanggagaling dito. 1% lamang yung nasa real estate business nila. And now, ang kanyang trailing 12 months na revenue na ay nasa 4.63 billion pesos. Ito yung revenue ng kumpanya over the years from 2013 until now. Talagang continuous na nag-i-increase yung kanilang revenue. Talagang nasubok lamang sila noong 2017. Ayan, no, nakikita natin na negative yung kanilang earnings and also yung kanilang free cash flow. Pero now, kung titignan natin, yung kanilang free cash flow ngayon ay nasa 1.98 billion pesos na free cash flow. Mas malaki pa yung kanilang free cash flow ngayon kaysa sa kanilang earnings. That's a very, very positive sign. At hindi lang yun, ang kanyang profit margin ngayon ay nasa 34.9%. Ganon kalakas kumita itong company. Na kung mag-focus tayo kung gaano ba ka-healthy ngayon itong FEU, ang kanyang debt to equity ay nasa 14.9% and ang kanyang total na utang ay nasa 1.9 billion pesos lamang. And kung titignan mo dito, amazingly, yung kanyang interest coverage ay nasa 24.6%. Mayroon siyang cash available ngayon na nasa 4.5 billion pesos. Kung tutuusin, kaya niyang bayaran yung kanyang utang ngayon, no? And yung kanyang equity ay nasa 12.9, total liabilities ay nasa 5 billion pesos, and total assets ay nasa 18 billion pesos. Dito, pinapakita na very, very healthy ang kanyang financials ngayon. Now, kung ikaw naman ay isang dividend investor, I think pwede mo rin i-consider itong company. Na kung titigan mo, yung kanyang dividend yield ngayon ay nasa 5%. At ang industry's average ay nasa 4%. Ang dividend per share na binibigay niya ay nasa 28 pesos per share. At ang kanyang earnings per share ay nasa 67.84 pesos per share. Now, over the years, yung kanyang dividend na binibigay ngayon ay nasa all-time high na. Kaya niya bang i-sustain ito ngayon na dividend nila na binibigay? Para sa akin, yes, kayang-kaya nila itong sustain because ang laki ng cash available nila and also ang ganda na kanilang free cash flow. Di lang yun, ang kanyang compound annual growth rate for 3 years sa kanyang dividend ay nasa 26.91%. That's very, very amazing growth. So, ibig sabihin, over the past 3 years, nasa 26.91 per year yung ginugrow na kanyang dividend na binibigay. Now, ito yung pinaka-exciting na part para sa mga value investor and also sa mga dividend investor. From 2000 until 2023, hulaan nyo kung magkano yung total returns nitong FEU. Ito i-compare natin ito sa SPY, sa US market. Hindi to sa PSE natin US market. Na kung pawasanin natin dito guys, kung magfo-focus tayo dito guys, yung price returns ng FEU from 2000 to 2023, so that's around 23 years, ang kanyang capital gains ay nasa 1,089%. Yung Grino guys over the past 23 years. Samantalang ang SPY ay nasa 208% lamang. Na kung sasama natin yung dividend na binibigay ng FEU, ang total returns na ay nasa 1,339%.
ganon kalaki yung tinubo sana ng pera natin kung nag-invest tayo nung 2000. In comparison sa SPY, ang total returns ay nasa 228% lamang. Now guys, itong FEU, hindi masyadong pinapansin ito ng mga analyst. Bakit? Kasing education stocks o education industry ay boring. Now, babalik tayo sa sinabi ni Peter Lynch. Mas gugustuhin niya mag-invest sa mga kumpanya na mabilis nang maintindihan at hindi masyadong pinapansin ng mga analyst. Now, ang FEU ay isang patunay sa sinabi ni Peter Lynch. Now, ang tanong, ano ba yung fair value ko ngayon sa FEU? Now, para sa akin guys, ang fair value ko dito ay nasa around 1,000 pesos. No, okay sa akin to. 1,000 pesos nasa okay category ako dito sa company. And ang presyo ngayon ng FEU ay nasa 560 pesos per share. So that's around 50% plus pa ang i-gain ng company. And in comparison sa payback price, nasa 679 pesos per share yung valuation dito. Samantalang meron siyang payback period lamang na 5.2 years. And also yung average intrinsic value ay nasa 819.39%. Now hanggang dito na lang muna yung video natin. And naway meron kayong natutunan sa pag-aanalisa ng isang company ngayon. And hopefully marami pa tayong mahanap na kagaya nitong kumpanya. And guys, sa tingin nyo, huling tanong, worth it ba na i-consider itong FEU ngayon based sa kanyang share price? Once again, this is Bessie Warrior na nagpapaalalang, invest wisely and see you on the other side.